So yun, magandang gabi po sa inyo lahat. So yun, buti nabawasan tayo. Nabawasan yung kaba ko. Dahil buti yung mga matanong nawala. Ay, nandito pa yung isa. Ikaw pa, sir. So, June series, conflict and restoration. Yan. Stop fighting to win. So ngayon, mga kapatid, pag-uusapan natin kung paano manalo sa away mag-asawa. Gusto nyo ba yun? Yes. Maraming naghahangad yan na manalo. No, so, before I start, may gusto lang akong sabihin na maaaring mahirap tanggapin ng ibang taong nandito or sa mga nasa live stream natin. No? Gusto ko lang sabihin na mahirap tanggapin, which is yung ang pogi ko. Di ba? Hirap tanggapin. Pero ang pinakamahirap talagang tanggapin, which is kapag ang goal mo is manalo lang sa away, baka napatalo mo na yung relasyon nyo. Kung ang gusto mo lang every time nagkakaroon ng conflict, manalo sa away, baka ang nawawala na is yung relasyon mo. Dahil ang marriage, mga kapatid, is hindi boxing. No? Hindi ito boxing. Baka akala nyo, suntukan to. Kailangan may manalo. Sino ba dito nagbaboxing kapag nag-aaway? Sino nanununtok? Actually, ako talaga nung kabataan ko kasi maaga kami kinasal ng asawa ko. No? Halos nasa 21 pa lang siya, 22 ako. Nung kinasal siya, ngayon 35 na ako. Kaya, siyempre, nung mga panahon na yun, medyo bata pa talagang isipan. No, talagang nagsusundukan kami. Pero, mga kapatid, ang marriage ay hindi boxing match. Hindi ito paligsahan kung sino ang mas matalino. At hindi ito debate kung sino ang mas maraming hawak na ebidensya. Sino mas maraming proof? Hindi ito yun. Ang marriage, mga kapatid, is covenant. Isa itong covenant. Ang covenant, hindi victory ang goal. Ang goal ng covenant is unity. So kailangan magkaroon tayo ng unity sa buhay mag-asawa. Kaya isulat natin to. Kung meron kayong mga notebook dyan, sulat natin, the goal is unity, not victory. Lagi niyong i-remember yan kapag gulong-gulo na kayo. Nasa gitna kayo ng conflict. Tignan niyo lang yan. Dahil, mga kapatid, anong silbi ng pagiging tama mo every time? Kung pareho naman kayo nasasaktan. Kung parehas na kayong wasak. Tama ka nga. Napunto mo nga, pero nasaktan naman ang bawat isa. Anong silbi ng pagkapanalo mo? Nanalo ka nga sa away, pero pansinin nyo mga kapatid, after ng away, sa buhay mag-asawa, yung paligid napakatahimik. Yung kwarto ang tahimik. Na dating masaya, dahil nag-away, nagkaroon ng sigawan, naging tahimik yung kwarto. Matulog, magkataligod pa. Naging cold na sa bawat isa. Anong silbi ng debate na na-win mo? Nanalo ka nga sa debate yung mag-asawa, pero nawala yung kapayapaan. So, hindi good trade. Sa marriage, hindi lahat ng panalo ay totoong panalo. Minsan, nananalo ka sa argument,
Pero, talo naman yung samahan yung mag-asawa. So, foundation scripture. Sabi sa Matthew chapter 19, verse 6, "So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate." Mansinin niyo yung salitang one flesh. Sinabi ng Panginoon natin, one flesh. Hindi sinabi ng Panginoon natin na dalawang taong magkalaban. Meron ba dyan? Wala. Dalawang taong nag-uunahan. Wala rin naman. Ang sabi niya is one flesh. Pag sinabi natin one flesh, ibig sabihin, magkasama. Tama? Magkaisa. And magkatuwang. Kapag naging one flesh kayo, pansinin niyo, pag naging one flesh kayo mag-asawa, yung way ng pag-aaway nyo is magiging iba. Compared dun sa, ang gusto mo lang is manalo ka sa argument. Pero pag naintindihan mo ng gusto, yung one flesh na kayong dalawang mag-asawa is kailangan maging isa. Magkaroon ng unawaan sa bawat isa. Yung away nyo magiging iba. Dahil kapag sinaktan mo ang asawa mo, parang sinaktan mo na rin ang sarili mo. One flesh na nga kayo eh. Pinag-isa na kayo. So kung sinuntok mo ang asawa mo, sinuntok mo rin ang sarili mo. Kapag pinabaksak mo ang asawa mo, pinahihina mo rin ang tahanan nyo. So, hindi competition ang disenyo ng ating Panginoon sa marriage. Ang disenyo ng Panginoon sa marriage is partnership. Covenant unity. Ulitin ko, partnership, covenant, and unity. Yan ang disenyo niya sa marriage. Hindi away. So point number 1. Meron akong 6 na points dito, no? So, bilisan lang natin. Number 1, winning the argument can cost you the marriage. Totoo bang may mga taong magaling makipag-argument or magaling makipagtalo? Meron, di ba? Talagang parang bihasa na sila sa pakikipagtalo. Lalo siguro pag attorney or law. No? Ang galing nun eh. Alam na rin pasikot-sikot. Wala lang ako kasi kilalang dalawang attorney mag-asawa. May kilala ba kayong dalawang attorney mag-asawa? Meron. Kamusta kayo? Gusto kong makausap ng dalawang attorney mag-asawa. Gusto kong tanungin kamusta yung relasyon nila sa bawat isa. No? Ano ba nagkakaroon sila ng awayan? Paano nila hinahandle? Kasi sobrang ganda na marinig mo yung way nila kung paano sila nag-aaway, paano nila nasosolve yung problem. Dagdag wisdom eh. Pero, may mga tao rin mabilis mag-isip, mabilis sumagot. Kumbaga, meron, itong sure ako meron ito. Kompleto ang resibo. No, kompleto yung ebidensya. Si asawa ko, kompleto ebidensya nun eh. Hindi haharap sa akin. Hindi haharap sa akin yun. Walang ebidensya. Nang walang dalang ebidensya. May pruweba yun. Yung tipong kaya niyang maalala yung mga kasalanan mo way back then. Yung tipong 5 years na nakalipas, 6 years, 7 years na nakalipas, alam pa rin niya yung exact date, exact time, kung saang lugar nangyari yung
kalokohan mo. No? Kaya minsan, naalala ko, pa nag-aaway kami ng asawa ko eh. Pag alam niyang na-corner siya, i-bring up na niya yung mga nakaraan. So, hindi ko naman sinasabi kasi perfect ang relasyon namin mag-asawa. Talagang, meron pa rin talaga kaming kailangan matutunan. No? Kaya nga, napakasaya na at napakaganda na napag-aaralan natin ang salita ng ating Panginoon regarding sa marriage. Kasi may mga panahon sa buhay natin, sabi ko nga kanina, na kapag nag-away, sobrang tahimik ng kapaligiran. Parang wala nang love sa bahay. Malungkot na yung bahay. Malamig na yung relasyon. Malayo yung loob nyo sa isa't isa. Kaya tanungin natin, ano ba talaga ang gawin mo? Sabi sa Genesis chapter 2 verse 24, that is why a man leave his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Kung ang paraan mo ng pakikipag-away sa partner mo ay nagiging dahilan para magkalayo kayo, mali yung paraan mo. Mali yung paraan mo. Kailangan mo baguhin yung paraan mo. Dahil ang covenant, nilikha para paglapitin, hindi paglayuin. Ulitin ko, ang covenant ay nilikha para paglapitin, hindi paglayuin. Parang ganito, tama ka nga. Tama ka. Pero yung the way ng pagkakasabi mo, mayabang. Tama ka naman, pero yung the way ng paano mo sinabi is mayabang. Yung punto mo mayabang. Maangas. Napatunayan mo yung punto mo. Check. Pero nasaktan mo naman yung puso ng partner mo. Nanalo ka nga sa argument, pero yung partner mo hindi na comfortable magsabi sa'yo ng nararamdaman niya. Kumbaga, pag nakikita ka niya, hindi na ikaw yung safe zone niya. Parang ikaw na dapat na partner niya, yung nagpo-protekta sa kanya, ikaw na yung unang kinakatakutan niya. Na dapat, every time na nagkakaroon siya ng problema, ikaw yung unang-unang pumapasok sa isipan niya na lapitan. Pagsabihan ng problema. Ikaw yung unang-unang magko-comfort sa kanya. Pero dahil sa pag-away niya ng madalas at hindi ka nagpapatalo, hindi na ikaw yung comfort zone niya. Mga kapatid, hindi wisdom yun. Damage yun sa relasyon niyo. Parang basketball. Ang larong basketball is team. Tama? Kailangan ng 5 na member, each team, para mapaglaro ng basketball. So, 10. Let's say, ikaw, naka 40 points ka. Ano ba si WLB? Halo-halo na. Let's say naka 40 points ka. And the other team got 41 points. Anong silbi ng 40 points mo kung yung kalaban niya naman na team is 41 points? Useless ang points mo. Anong kwenta or silbi ng record mo, na single record mo, kung talo naman yung buong kuponan? Ganon din sa marriage, mga kapatid. Ang marriage is hindi individual ang score. Amen.
Hindi individual ang score, kundi team victory ang mahalaga. Team kayo dito eh. Dito nawa yung asawa ko. Point number 2. Your spouse is not the enemy. Yan. Ano ang enemy? Ang problema. Yan ang kalaban. Isa sa pinakamahalagang lesson sa marriage ay ito. Na ang asawa mo ay hindi kalaban. Kailangan mong maalala yan every time. Kahit galit na galit ka na. Yung asawa mo, hindi mo kalaban. Dahil ang kalaban nyo is problema. Huwag nyo saktan ng bawat isa. Ang isolve nyo, which is the problem. Kapag pinagkamalan mong kalaban mo ang asawa mo, pag nakita mo yung asawa mo, tingin mo na sa kanya enemy, masasaktan mo yung taong dapat pinoprotektahan mo. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Pakaliwanag. Ang salita natin dapat nakakatulong. Hindi nakakadurog. Hindi nakakasira. At hindi nakakapahiya. Parang ganito, imbis na sabihin mo na wala ka talagang kwenta humawak ng pera. Kung ikaw makakarinig niyo, medyo masakit. Masakit ba? Wala kang kwenta humawak ng pera. Masakit eh, no? Parang kung ikaw makakarinig nun, tapos nasa gitna kayo ng pag-aaway, talagang parang tataas yung dugo mo eh. Mababa ang hindi, nadagdagan pa yung gastos. Masisira mo eh. Pero, anong mas maganda pakinggan pag ganito? May challenge tayo sa budget. Paano kaya natin ito susolusyonan? Compare natin ito sa una. Meron pa. Ang tamad mo talaga. Ang tamad-tamad mo talaga. Napakasakit. Pero pag ito naman yung narinig nyo, paano natin mapapaganda ang sistema natin sa bahay? Same naman yung pinupunto mo na problema, pero yung puso, magkaiba. Mas maganda pakinggan, pero same yung pinupoint mo na problem. Kung ikaw ang makakapakinig nun, susunod ka, yes. Hindi ka ginajudge eh. Hindi ka nilulubog. Parang dalawang tao sa bangka. Yan. Imagine nyo yung bangka na yan, yung nagsasagwan, binutas niya yung bangka doon sa area ng kasama niya. Ano mangyayari? Lulubog sila parehas. Tama? Lulubog sila parehas. Pag binutas niya, Malunod rin sila pareha. ganon din sa buhay mag-asawa, mga kapatid. Kapag sinira mo yung kasama mo, sinisira mo din ang sarili mo. Kapag sinira mo yung partner mo, sinisira mo din yung sarili mo. Amen. Hindi ko nasisiraan yung asawa ko. Hindi mo yung kalaban. Kakampi mo. Siya ang kakampi mo. Dahil dapat magkasama kayong haharap sa bagyo at hamon ng buhay. Amen? Amen. Point number 3, some fighting styles are inherited
not biblical. Pati pala yung fighting may styles. Oo, may style yan. Minsan mga kapatid, ang problema natin, hindi naman talaga tayo. Kundi yung nakasanayan natin. Ito yung style. Namana natin. Kung paano tayo napalaki, kung paano tayo saan tayo lumaki. Namana natin. Kumbaga, lumaki tayo sa bahay na yung normal lang yung sigawan. Hindi ganun. Normal lang sa kanila yung sigawan. At meron rin naman bahay na yung insulto, biro lang sa kanila. Ganun yung nasa loob ng bahay nila. At meron rin na ang bahay, yung katahimikan ay parusa. Silent treatment, no? Boycott. Silent treatment. Tahimik lang. At minsan, dala-dala natin yung sa marriage natin ngayon. Kaya... Bit natin ngayon. Pero tandaan, hindi lahat ng namana mo ay dapat mong ipagpatuloy. Sabi sa Mark chapter 7 verse 13, "Thus you nullify the word of God by your tradition that you have handed down." May mga tradisyon na dapat putulin. Meron tayong nakasanayan na kailangan putulin. Or meron tayong nakalakihan na kailangan putulin. Dahil hindi lahat ng normal ay healthy. At hindi lahat ng pamilyar ay biblical. Parang recipe. Yung recipe, si nanay pinamana yung recipe sa anak niya. Di ba? Nabasa niyo ba? Sila lang nakakabasa niyan. Secret recipe nila yan. Ngayon yung recipe na yan, ang ginawa ng anak, pinalitan yung ibang ingredient. Kahit ilang taon mo pang ipasa yan, hindi magagaya yung original na lasa. Kasi may pinalitan. Baga, mali pa rin yung lasa. Baga, may mga trauma or may mga pamilya na trauma yung pinapasa sa mga anak nila. At tinatawag nila itong personality. Point number 4, rules protect the covenant during conflict. Hindi maiiwasan ng conflict. Magkakaroon at magkakaroon. Pero, alam niyo yung maiiwasan natin? Distraction. Pagkawasak. Pagkawasak ng pamilya. Pagkawasak ng puso. Paano? Magkaroon ng malinaw na rules. Yung clear na rules. Sabi sa 1 Corinthians chapter 14 verse 33, "For God is not a God of disorder, but of peace." Dapat may kapayapaan din sa loob ng tahanan. Kung yung ating Panginoon ng Diyos ng kapayapaan, dapat meron din sa tahanan natin. Baga, marriage rules. Meron tayo marriage rules. Ibang rules. Baga, hindi tayo mag-iinsultuhan kapag nag-aaway. Hindi tayo mananakot ng hiwalayan kapag nag-aaway. Amen. Amen. Yung labahin lang. Ang labahin lang, pag-hiwalayin. Pero tatapusin yung buhay mag-asawa. Ang kumbaga, last card mo, ito yung ginagamit. Mag-hiwalay na lang tayo. Dapat walang ganun. Huwag na huwag dadapi sa isipan niyo yung word na hiwalay dahil hindi naman masosolve ang problema niyo yan. Huwag tayong maghuhukay ng lumang issue. Nakaraang issue na.
Hindi tayo sisigaw para mangibabaw. Hindi tayo gumagamit ng silent treatment. Kasi nakakainis kasi talaga yung silent treatment. Oo. Parang mas nakaka... Problema, ang aayusin natin, kapag mataas ang emosyon, huwag tayong magdesisyon, magpahinga muna tayo. Magdasal muna tayo bago gumawa ng desisyon. Parang traffic lights or traffic signs. Itong mga traffic signs sa kalsada, hindi tayo nililimitahan nito para makapag-drive tayo. Ang mga traffic signs na yan is para protektahan tayo. Sharp curve. Kung walang ganun, pwede ka mapahamak. Ganun din ang boundaries sa marriage. Point number 5, unity must be the scoreboard. Yun. Yan. Bago ka magsalita, itanong mo muna. Tanongin mo muna ang sarili mo mismo. Makakatulong ba ito? Makakapaglapit ba to? Makakapagpagaling ba to? O lalo lang itong makakasakit? Sabi sa John chapter 17 verse 21, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you. Kung pinag-pray ni Jesus ang unity, dapat unity din ang pinaglalaban natin. Example, immature communication says, I need to prove I'm right. I need to prove I'm right. Mature communication says, I want us to understand each other. Kingdom communication says, I will protect our covenant even when I'm hurting. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Martir ba ang need? No. Hindi kailangan maging martir. Ang need is pamamahalan, pagpapatawad, pag-uunawaan, at pagsasabi ng katotohanan ng may pag-ibig. Point number 6, every conflict should end with a plan and a bond. Hindi sapat na tumigil lang yung away. Or let's say, nag-stop na mismo yung away nyo. Biglang nag-stop. Hindi sapat yun. Kailangan merong restoration. May resolution. Kailangan meron kayong restoration. Merong reconnection. At kailangan may repair. Sabi sa James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourself, do what it says. Hindi sapat na napag-usapan nyo na. Kailangan may gawin. Kailangan may action. Pagkatapos ng conflict, tanungin, ano talaga ang ugat ng issue? Bakit nangyari to? Anong isang hakbang na kailangan natin gawin? Paano natin muling palalakasin ang connection natin? Sabay-sabihin nyo sa bawat isa, I am with you. I choose you. We will fix this together. Hindi mag-isa. Hindi, I will fix this. We will fix this together. Parang sugat.
Hindi sapat na tumigil lang ang dugo. Kahit tumigil na yung pagdudugo niyan, kailangan mo pa rin ng linisin. Kailangan mo pa rin uminom ng gamot. Antibiotic. Kailangan mo siyang alagaan hanggang gumaling. Ganon din ang conflict. Kailangan merong aftercare. Kaya stop fighting to win. Fight to heal. Fight to restore. Fight to protect the covenant. Dahil sa marriage, mga kapatid, kapag may isang panalo at may isang talo, parehas pa rin kayong talo. Nanalo ka nga, pero talo ka naman. Talo naman yung kasama, partner mo. Nasaktan siya. Nadurog siya. Ang tunay na panalo, mga kapatid, is hindi yung pagiging tama. Alam niyo ang tunay na panalo? Yung pagkakaisa. Kailangan nyo magkaroon ng pagkakaisa. Huwag mong hayaan na masira yung samahan nyo. Yung masasayang memories nyo. Dahil gusto mo lang i-prove na ikaw ang tama. At siya yung mali. Napakaganda ng both kayo na lumalago sa pananampalataya sa ating Panginoon. At yung marriage nyo, yung pagkasama nyo, lumalago rin. Dahil nagkakaroon pa kayo ng unity. Nawala man kayo, hindi. Kami nung una, wala kami yung unity ng asawa ko. Wala. Magulo. Kapag tumaas yung boses niya, tataas rin yung boses ko. Pataasan na lang ng boses. Okay. Pwede na kumanta. Pwede na kumanta. Kailangan pala bigla na lang ang kanta, no, para... Pero ganun kami dati. Napakagulo. Siguro sa tagal na yung magkasama ng asawa ko, bilang lang yung taon na masaya pa yung asawa ko. Bilang lang sa daliri ko. 13 years na po kayo magkasama ng asawa ko. Pag sinama yung magka-girlfriend, boyfriend kami, 19 years. So bilang lang sa daliri ko yung masaya yung asawa ko. Sa feeling ko. Na taon. Kasi napaka siraulo ka. Kaya, papasalamat ako sa Panginoon na binigay niya yung opportunity na to. Yung pagkakataon na to. Hindi para mag-share, kundi para maiayos ko rin yung sarili ko. So yun, mga kapatid, once again, stop fighting to win. So sabay-sabay po natin to i-declare bago tayo matapos. 1, 2, 3, go. I declare that I will not fight to win. I will fight for unity, healing, and restoration. My spouse is not my enemy. The problem is the enemy. I will reject pride, Sarcasm, harshness, and silence. I will speak with wisdom, listen with humility, and protect the covenant even in conflict. My marriage will not be destroyed by arguments. I will become stronger through prayer. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Pastor Jasper, for that meaningful
seminar or meaningful talk. Before we end, are there any questions na maaaring masagot po ni Pastor Jasa? Yan. Yan. Naman kapag Kasi- relationship. Medalista! Pastor, kasi nung point number 2 po kayo, meron kayong ginawang example na mag-change ng wordings. Halimbawa, ang tamad mo naman, tapos nagbigay ka ng example na mas maganda siguro ganito yung wordings na ayusin natin yung sistema sa bahay. Yan. Ang tanong ko, Pastor, kasi minsan, ako kasi parang sensitive ako sa words. So, minsan si Mrs. may mga na babanggit na words na nasasaktan ka agad ako. naman talaga yung ano. Nasasaktan ka agad ako na parang sensitive kasi ako sa mga wordings. I don't know kung ganun din ako, yung wordings ko ganun din. Pero minsan, yun nga, madali ako masaktan sa mga salita niya. Halimbawa, yung, di ba sinabi ko na sa'yo yan, ganyan nangyari, ganyan. So may formula ba, Pastor, to change the wordings on how we can speak better to your spouse sa mga ganong klaseng arguments? Kasi minsan sinasabi ko na, sakit ko na naman magsalita. Minsan ako, I'll be honest, hindi na ako minsan nag-open ng, hindi naman totally nag-open, hindi ko na pinapaalam yung mga mali ko na na nagawa, tapos sinusolve ko na lang sa sarili ko, tapos sabihin ko na lang sa kanya pag okay na. Tapos ang reply na naman na, di ba, sabi ko naman sa'yo, ganyan na dapat. Yan tipong may mga ganong klaseng wordings, Pastor, kasi na I want to know if there's a certain formula on how to form the right words. Kasi para sa mga sensitive na asawa, hindi lang sa akin, syempre, I don't know kung gano'n din ako sa kanya na baka kasi kaya gano'n siya magsalita sa akin is because gano'n din ako sa kanya. So, I want to know if there's a certain formula on how to pick the right words. So yun, actually, talagang naiintindihan kita eh. Kasi naranasan ko na rin yung tipong nagkamali ka na nga, sinabi pa sa'yo na, sabi ko sa'yo eh, hindi ka kasi nakikinig sa akin. Na parang kinokondem ka pa. So ikaw, asaman, parang natapakan talaga yung pride mo. So, pasintabi sa mga babae. No? Actually, yung mga asawa kasi talaga natin mga babae, gusto talaga nila is yung safe. No? Baga parang, gusto ko niyang protektahan at the same time. Kaya, minsan, pag nagkakamali ka, parang mas naipamumukha niya pa sa'yo na mali ka talaga. Na talaga namang nakakainis sa part ng lalaki. Pero, as a partner na lalaki, kailangan mo pa rin, for me, kailangan mo pa rin tanggapin yung mga salitang binibitawan ng asawa mo to develop yourself. Siyempre, kailangan, kasabi mo kanina, sensitive ka. So, kailangan i-enhance yung pagiging ganung na ugali na masyado kang sensitive sa mga wordings. For me, kasi asawa ko rin talaga, promise, bro, parehas tayo. Naiintindihan kita. Nagkamali ka na nga, nasisi ka pa. Pero, sa mga babae kasi talaga, kailangan huwag natin masyadong malitin or idikdik yung mga asawa natin. Baga, before we release the word, tanungin muna natin yung sarili natin. Kapag ako ba nakarinig nito, anong mararamdaman ko? Kapag ako makakarinig nito at sa akin sasabihin, ano yung mararamdaman ko? Then kapag alam mo na yung mararamdaman mo, at hindi ka naman masasaktan, then release it. Pero sabihin mo ng may pagmamahal. Walang masama magsabi ng totoo. Pero yung pagsasabi mo ng totoo, dapat merong pagmamahal. Kasi pag nawala yung pagmamahal, at hindi mo in-apply yung love, ang dating,
atake. You are attacking someone. Hindi mo siya kino-comfort, ina-atake mo palalo. Kaya every time, sinabi ko sa asawa ko, every time na may pagkakamali ako, huwag mong pagdikdikan, huwag mo sana pagdikdikan sa akin. Kung alam mo na mali na ako, sige na, sorry na. Kasi minsan talaga, pag narinig mo yung words na nakaka-trigger lalo sa tenga mo, nag-uumpisa mismo ng away. Kaya mas maganda, before we release a word, ask ourselves na kapag ako ba yung kakarinig nito, anong mararamdaman ko? Then, siguro, for me, nasawag ka naman po. Pwede po ako ilag ka na dito, Ange. Then, may mga verses naman na nagsusupport dun sa gusto nyong masagot na tanong. Sabi sa Ephesians 4:29, "Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen." So para to kay Sir Matt, sabi sa Colossians o sa Proverbs 15:1, "A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger." So, pag nasabihan ka ng masama, huwag ka sumagot ng masama. Dapat gentle din yung answer mo. Kasi mag-uugat na yung doon mag-uugat yung away. So, gracious word are, sabi sa Proverbs 16:24, gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. So, kailangan may grace ba yung words, di ba? Sabi sa James 1:19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become anger. So, we need to understand these principles so that hindi tayo magkaroon ng attack sa bawat isa. Kasi sometimes, dahil merong kagustuhan na tawag dyan, mapagsabihan para maitama at hindi mapahiya yung asawa mo. Minsan parang ang nangyayari ay attack. Kaya gagamit ka ng mga salita. Dapat para bang yung sugar coating sometimes, hindi naman yun yung parang negative lagi. Sugar coating, ibig sabihin, hindi yung para bang binubola mo na lang. Kundi, sinasabi mo siya in a way na hindi naman masakit. May mga kaparaanan na, kasi sabi doon, just like a honeycomb, yung gracious word daw. Yung maayos na pananalita, para yung honeycomb. So, sugar yun, di ba? Honey. Kaya, okay lang mag-sugar coat kung hindi ka naman nagsisinungaling. At the same time, hindi naman para mambola ka lang, kundi, kaya mo ginagawa yun kasi ayaw mo makasakit para hindi magsimula yung away. Tapos yung answer mo, dapat ganun din, same. Dapat maingat ka rin para hindi mag-stir up ng anger. So, laging dalawa yan. Ngayon, kung ikaw lang yung nakakaintindi ng itong prinsipyo na pinag-uusapan natin, yung marriage ay parang kamatayan mo. So, you need to understand that it's a death of yourself. Don't always think of yourself. Think of them. So, nasaktan ka, anong gagawin mo? Are you going to revenge? To have revenge? Or are you going to love them and kill yourself? Ano yung kill yourself? Papatayin mo yung ego mo, yung pride mo, yung naramdaman mong sakit, hindi mo na lang iisipin. Ang mahalaga, hindi mo siya masaktan. Kasi we're always thinking that this is an attack. Okay, so para mas maging maayos, katulad nga ng sabi ni Pastor Jasser, we need to have this unity. Unity in what? In our faith. That the Word of God is, again, katulad kanina, this is, we have this confidence, we have our confidence sa Word na totoo to. So, kung babasahin natin mga verses, there's a lot of verses. Totoo yun. So, gawin na lang natin in such a way na pag ginawa naman natin yun, ay alam natin na magiging maganda lalo ang ating relasyon. So, sana nakadagdag. Masagot. Thank you. Maganda.
Are there any questions? Babawi lang, babawi. Babawi si Ans? Hindi. Hindi. Inom lang ako ng tubig. Ulo ah. Next week, marami ako